May tanong po ko sa inyo, kung ang boss mo sasabihin sa iyo, congratulations, dadagdagan ko yung sweldo mo ng 85 pesos kada araw. Ang tanong, uunlad ka na ba, aasenso ka, or sasabihin mo, ay boss, kulang pa rin yan. Ano ba talaga ang magiging impact ng 85 pesos na dagdag sweldo sa atin? Sasagutin natin sa araw na ito. Either this Chinkitan, your pambansang world coach, nabalitaan nyo na ba yung dadagdag na 85 pesos na sweldo kada araw daw? Akala kasi karamihan ng tao, pag lumaki na ang sweldo, automatic aasenso na ang buhay. Pero in my 20 years of teaching people about finances, ito yung nagiging problema. The reality is, the more we make, the more we spend. Kaya kung hindi nyo alam kung paano i-manage ang pera, imbis na magiging blessing yan, baka maging problema pa yan. Kaya kailangan tapusin mo tong video na ito para wag kang biktima. May gusto kong ipa-realize sa inyo. Maraming taong naniniwala kapag tumaas po ang sweldo, automatic aangat ang buhay. Pero ang katotohanan po, bakit kaya mas marami pa pong na tumaas ang sweldo pero mas lalong kinapos, mas lalo pang nabaon sa utang? Bakit din may mga ordinaryong empleyado na hindi nang ganong kalaki ang kinikita pero nakapagpatayo ng bahay, nakapag-ipon, nakapagsimula na mag-invest? Alam mo, ito na-realize ko, minsan hindi talaga income ang pinakamalaking problema, kundi yung mindset at pag-ugali sa pera. Napansin nyo ba, habang lumalaki ang income, lumalaki rin yung gusto natin. Like for example, yung deserve ko to, deserve ko ng bagong cellphone, deserve ko ng mas magandang tirahan, sasakyan. Oy, walang masama doon na nangangarap ka. Okay lang yan. Ang tanong lang, hindi yung pangarap eh. Kaya ba talaga ng budget mo ang kita mo ngayon, hindi in the future? Kasi minsan, hindi na tayo nagiging biktima ng kakulangan ng pera eh. Nabibiktima tayo dahil nga nauunahan tayo ng pangarap, nauunahan tayo ng gastos, nauunahan tayo ng overcommitment, di ba? Yung sobrang bilis ba ng pagtaas ng lifestyle? Guilty ka ba? Type guilty please. At gusto kong linawin ito hindi ako kontra sa pag-enjoy na pinaghirapan mong pera. Kailangan natin mag-celebrate. Kumain sa labas. Diba? I-reward mo yung sarili mo. Pero make sure lang na talagang nasa budget. Hindi impulse. Nasa plano. At higit sa lahat, huwag mong uutangin. Kasi ang tunay na reward, walang stress. Tama? Ito ang reality, no? According to the government, by July 19 ng 2026, ipapatupad na ang partial increase. Ibig sabihin niya, mauna muna yung 60 pesos, di ba, sa July. And then yung 25 pesos sa January 2027 daw i-apply. Pagkatapos noon, magiging 780 pesos na kada araw ang sweldo dito sa Metro Manila. Pero para sa maraming pamilya, yes, malaking itong pwedeng itulong. Mas maganda na may dagdag kaysa wala. Pero gusto ko itanong sa inyo, ano kaya mangyayari niyan pagkatapos na matanggap mo yung unang dagdag na sweldo? Alam mo, hindi na tayo dapat lumayo. Napapansin nyo ba pagka nagkakaroon ng mid-year bonus, 13th month pay? Saan napupunta kaya yun? Pag yan, nasagot mo, yun din na rin ang sagot ko kung saan mapupunta yung dagdag ng sweldo. Sa experience ko, may tatlo kasing tao kapag nag-salary increase. Number 1, tumataas din automatic ang kanyang lifestyle. Number 2, may isa naman nagbabayad ng utang. Number 3, ito yung mga taong nag-iipon. At sana you fall under the category number 3 na hindi lang present ang iniisip, kundi iniisip ang future. Kaya nga kung gusto nyo talagang makaipon, okay, magdagdag ang iyong kita, ang unang gagawin mo pag ikaw ay nadagdagan ng kita, ito na yung tinatawag na 4D formula. Okay, lista mo to 4D. Ang first D na kailangan natin gawin, delay. Delay mo muna yung gastusin. Alam mo ba, ang delay, hindi ibig sabihin forever hindi kang bibili. Ang ibig sabihin po ng delayed gratification is this. Binibigyan mo muna yung sarili mo ng oras na pag-isipan to bago ka gumastos. Minsan, kapag hintay mo kasi ng mga 2 araw, 3 araw, di ba, mawawala na yan. Sasabihin mo, ay, hindi ko naman talaga kailangan. Kasi ang dapat, ang formula po natin, just as our income increase, you don't increase your standard of living and spending. You increase your standard of saving and discipline. And investing. Dapat yan ay dagdag natin. Kailangan po natin ng delay. Huwag muna natin magmamadali. Kasi pag minadali po natin, madali rin mawala ang ating pinagpaguran kita. That's number 1. Number 2, direct. Idiretso natin dapat ang priority natin sa savings and investment. Ulitin ko, as your income increases, increase not your standard of living and spending, but increase your standard of saving and investing. Pwede tayong maglagay ng 5% sa savings, 5% sa investing. Pag lumaki ulit, gawin na nating 10-10. Diba? Pag lumaki ulit, dagdagan na natin. Kapag automatic mo i-deduct o i-direct yung increase mo sa savings at investment, diba? Automatic yan, nilalagay mo na dyan. Alam mo mangyayari, unting-unti, masasanay ka na hindi ka aasa lang sa buong mong sweldo. Kasi ang napupunta nga sa investment at sa savings na hindi mo nakikita.
pang future mo, 'di ba? At kapag dumating ang panahon, 'di ba, gusto mo nang magnegosyo o may nangyari sa emergency or investment, may pera ka na, 'di ba? Pangpuhunan, may pera ka na pang invest, may pera ka na ng pang retirement kasi nga nakatabi ka na, 'di ba? Ikatlo na D, para madagdagan talaga ang ating kita, disiplina. Kahit maliit ang halaga, gawin mo lang buwan-buwan. Magtabi ka lang kahit na mga 5%, 10%, it doesn't really matter. Ang importante sa pag-iipon, it's not in the amount. It is in your habit of savings. Alam mo, maraming tao naghahanap ng secret investment. Sa katotohanan, wala naman talagang secret eh. Alam mo, ang tunay na secret, yung paggawa ng tamang bagay na paulit-ulit lang kahit wala kang nakikita sa umpisa. Pero lahat ng lumalaki, nag-uumpisa yan sa maliit. Doon nabubuo ang asenso. Pang-apat, yung dream. Bigyan natin ng purpose ang pera. Pag ang pera, walang purpose, walang pupuntahan. Alam mo saan pupunta? Oo, sa shopping app. Alam niya natin yan. Kailangan po, ano bang plano mo? Magkaroon ba ng emergency fund? Magkaroon ba ng tinatawag na business fund, investable fund? Kaya pag may purpose ang pera, mas mahirap gastusin. Ano kaya ulit ang 4Ds? Number 1, delay. Number 2, i-direct sa savings and investment. Number 3, disiplina. Number 4, para sa dream or pangarap. Kaya kung gusto mo magkaroon ng ganitong funds, umpisahan mo na. Itong good news. Kapag malinaw ang iyong pangarap, mas madaling umiwas sa tukso. 'Di ba? Kung malinaw ang iyong goal, sasabihin mo, tsaka na lang. Kapag alam mo kung anong pinag-iipunan mo, lalo na sa edukasyon ng anak mo, madaling umiwas sa sinasabi nating impulse buying. Kaya tatandaan, kung may purpose ang pera mo, ito ang nagbibigay sa atin ng disiplina. Alam mo, ang pinakagusto ko sa kwentong yon, hindi yung nakapagtayo sila ng bahay, hindi yung nakapagkaroon sila ng negosyo, kundi dahil hindi niya hinayaang kontrolin ng kanyang sweldo ang kanyang kinabukasan. Ang kinabukasan ang nagdikta kung ano ang gagawin niya sa kanyang sweldo. May kakilala kong empleyado, hindi naman kalakihan ng sweldo, pero tuwing may increase, alam mo ginagawa niya? Dinedelay niya. Number 2, dinidisiplin niya. Number 3, dinedirect niya sa saving and investment para sa kanyang pangarap. Ngayon, alam mo, nakapagpatayo na siya ng negosyo at may sarili na siyang bahay. Kaya mga kapatid, kung isa ka sa makakatanggap ng wage increase ngayon, congratulations! I-celebrate mo yan, pinaghirapan mo yan, deserve mo yan. Pero alam mo, itong wage increase na ito, pag hindi mo na i-manage ng tama, nako, imbis na magiging blessing siya, magiging sumpa siya. Tatandaan, maliit man ang 85 pesos kada araw, pero kapag inalagaan mo to araw-araw, pwede itong maging daan para mabago ang iyong kinabukasan. So isipin mo na to kapatid, 85 pesos ang madagdagan next year, no? Kasi 60 ngayon, 25 next year. Mukhang maliit, pero kung aalagaan mo to araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, hindi malaking pera sa umpisa, pero lalaki rin yan dahil sa iyong tamang disiplina. Kaya ang gusto ko, iiwan to sa iyo kapatid. Huwag mong sukatin ang salary increase sa laki ng halaga. Sukatin mo to sa laki ng opportunity na pwedeng idagdag mo sa savings mo at sa investment mo. Kaya nga, tatanungin kita, ikaw mismo, kung dumating ang dagdag sweldo mo, anong plano mo? I-comment mo naman sa comment section anong plano mo. At gusto kitang hamunin na huwag mong isipin na maliit yung 85 pesos. Ang tunay na tanong, marunong ka bang humawak ng dagdag na 85 pesos kada araw? Dahil kung marunong kang humawak sa maliit, mas mapagkakatiwalaan kang humawak ng mas malaki. Yan ang simula ng tunay na financial freedom. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin ang opportunity nito. Ang salary increase ay pansamantala. Pero ang magandang financial planning at disiplina ay panghabang buhay. Sana nakatulong tong episode na ito. I-share mo na rin tong episode na ito sa mga kaibigan mo makakatanggap din ng salary increase. At tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.